Kabanata 1481. Hindi ba pwedeng kahit minsan lang pakiusap? Napabuntong hininga si Benjamin habang nakatingin sa kanyang 5 anak. Lahat ng 5 lalaki ay binigyan siya ng isang malambot at kaibig-ibig na ngiti, pagkatapos ay kinuha ang kamay ng kanilang kapatid na babae at tumakbo sa kindergarten. Bye-bye. Pinagmasdan sila ni Benjamin na pumasok at tumawa bago sumakay sa kotse. Kahit na nakarating na siya sa opisina ay nakakunot pa rin ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Mula sa security guard sa entrance at sa receptionist hanggang sa iba pang empleyado ng kumpanya, natigilan ang lahat ng makitang maganda ang mood ni Benjamin. Mukha ba akong kakaiba? Nang makitang nagtatakang nakatingin si Ethan sa kanya, nagsalubong ang kilay ni Benjamin at diretsyong tumingin kay Ethan. Humalaklak si Ethan. Hindi, ito lang. Mr. Graham, mukhang napakaganda ng mood mo ngayon, hindi ba? Pagkaraan ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, lalong naging maliwanag ang ngiti ni Benjamin. Not bad. Tinawag ako ni Jessie na Daddy. Nang makita ang tuwang-tuwa sa mukha ni Benjamin, tumawa si Ethan. Congratulations, Mr. Graham. Si Benjamin ay nasa mataas na espiritu, isang katotohanan na malinaw na nadama ng maraming matataas na opisyal na naruroon sa pulong. Naging maayos ang pagpupulong. Matapos matugunan ng ilang mga bagay, umalis si Benjamin upang umuwi at magpalipis ng oras kasama si Arisa. Edwin, gising na ba si Arisa? Pagbalik ni Benjamin, nakita niya si Edwin na nagdidilig ng bulaklak sa pintuan at nagtanong tungkol kay Arisa. Pa. Napatingin si Edwin kay Benjamin. Mr. Graham, you're back so soon. Hindi ka ba pumunta sa kumpanya? Nagpunta ako saglit. Sagot ni Benjamin bago siya pumasok sa loob, hindi nakita si Darius o si Maria. Buong sigla siyang umakyat sa hagdan, malumanay at tahimik na pumasok sa kwarto. Hinubad pa rin ang mga kortina, dahilan para lumabo ang silid. Mahimbing pa rin ang tulog ng babae sa kama. Lumapit si Benjamin, yumuko upang halikan ang pisngi ni Arisa, pagkatapos ay umupo sa tabi ng kama, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mapayapang natutulog na mukha. Iminulat ni Arisa ang kanyang mga mata, sinalubong ang tingin ng lalaking nakaupo sa tabi ng kama. Napakurap siya. Anong ginagawa mo dito nakaupo? Nakatingin sa'yo. Seryosong tugon ni Benjamin. Nang maramdaman ang magandang kalooban ng lalaki, nakaramdam si Arisa ng init sa kanyang puso. Kakabalik mo lang o hindi ka pa umaalis. Umupo siya, at nang makita ito, humakbang si Benjamin upang tulungan siya, na nagsasabing, nakalabas na ako at bumalik. Magpapa-freshen up ka na ba? Mahinang tanong ni Benjamin, ay nalalayan siyang isuot ang kanyang coat. Oo, tamad na naginat si Arisa, niluwagan ang kanyang mga kalamnan at buto. Binuhat siya ni Benjamin para dalhin sa banyo. Kagigising lang ni Arisa at medyo tinatamad pa. Pinaupo siya ni Benjamin sa upuan bago niya inihanda ang toothbrush at toothpaste para sa kanya. Napatitig si Arisa sa lalaking nakasuot ng suit at leather shoes. Mas gwapo siya kaysa kanina, dahilan para bumilis ng kaunti ang puso niya. Ang ganda ng mood mo. Mahirap para kay Arisa na hindi pansinin ang pagtaas ng kanyang mga labi. Ngumiti si Benjamin, yumuko para sabihin sa kanya, tinawag ako ni Jessie na Daddy. Nakaramdam ng saya si Arisa. Congratulations, sa wakas sinisimulan na nilang tawaging Daddy. Pero bakit biglang nagbago ang tono ng mga bata? Medyo na-curious si Arisa, at pagkatapos ay narinig niya ang isang bigong boses ng isang Ginoo. Si Jessie lang ang tumawag sa akin yan, yung iba hindi pa. Sa isiping iyon, napakunot ang noo ni Benjamin. Napatingin sa kanya si Arisa, tatawa-tawa. Bakit? Sumulyap si Benjamin sa kanya, iniabot sa kanya ang toothbrush na may toothpaste na. Napisil na dito, at pagkatapos ay sinabing, dahil lang sa nakipag-negotiate ako sa kanila kaya pumayag si Jessie na tawagan ako ng ganoon. Who knows kung kailan magsisimulang gawin din ng iba. Napatingin sa kanya si Arisa na may mapaglarong ngiti, nanunukso, sinasabi mo noon na hindi mo alam kung kailan kanila sisimulang tawaging Daddy, pero hindi ba ginawa ni Jessie ngayon? You need to take it slow. Don't rush things. Anyway, what terms did you discuss with them? Inulit ni Benjamin sa kanya ang sinabi niya sa mga bata. Matapos makinig, naramdaman ni Arisa ang pagkibot ng kanyang bibig ng ilang beses. Buti na lang at pumayag si Jessie na tawagin siyang Daddy nang siya ang nanloko sa mga bata. Ibinigay ko na sa kanila ang aking salita, kaya hindi mo sila maaaring parusahan ngayon. Kung hindi, mawawalan ako ng kredibilidad sa paningin nila. Babala ni Benjamin kay Arisa.
Kabanata 1482. Humalaklak si Arisa, ibinaba ang ulo para iluwa ang bula sa bibig bago tumingin sa lalaking seryoso ang ekspresyon ng mukha. She teasingly asked, "Iyon ang pangako mo sa mga bata, ano ang kinalaman nito sa akin?" Gulat na tinitigan siya ni Benjamin. "Balak mo talaga silang parusahan. Nagdulot lang sila ng kaguluhan sa pamilya York sa ngalan mo. Ang mga bagay na iyon ay hindi gaanong nagkakahalaga, kaya bakit hindi mo ito ituring bilang mga bata na nagpapakawala? Kung paparusahan mo silang muli, hindi sila mangangahas na manindigan para sa iyo sa hinaharap. Huwag kang ang magreklamo sa akin at sasabihing wala silang pakialam sa mommy nila." Bahagyang napaawang ang labi ni Arisa sa kung paano niya inilabas ang mga salita mula mismo sa kanyang bibig. "So what do you suggest I do? Kunwari wala akong alam. Hindi mo pa rin malalaman kung hindi sinabi sa iyo." Si Benjamin ay nakataas ang isang kilay, tinitingnan siya ng may paninindigan. Napangiti si Arisa. Kung gusto niyang malaman, natural na gagawa siya ng paraan para malaman. Hindi na niya kailangang sabihin sa kanya, "I could choose not to punish them," but, tumingin siya sa lalaki na may pilyong ngiti, hindi may tago ang kanyang mapanlinlang na ekspresyon. "But what? Whatever it is, just say it." "Hanggat kaya ko, hindi ako magdadalawang isip," talo na sagot ni Benjamin. He had negotiated terms, kasama ang mga bata, at ngayon naman ay siya na ang makipag-ayos sa kanya. Bahagyang ngumiti si Arisa. "Ang kailangan mo lang gawin ay itigil ang pag-hover sa akin sa lahat ng oras." Biglang kumunat ang mga kilay ni Benjamin. "Baguhin ang iyong mga tuntunin, hindi mangyayari ang isang ito." Tinitigan siya ni Arisa, walang imak. "Pumayag ka lang at ngayon babalik ka sa iyong salita." She pouted, obviously displeased with his unreliability. Humalaklak si Benjamin, kinurot ang mapunggay niyang labi. He could softly, "Sige, I promise you, but you can't walk too much." Natuwa si Arisa at tumanggaw ng mariin. "Alam ko, parang hindi pa ako nabuntis dati. Gayunpaman, mag-ingat ka." Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo, nagbasa ng tuwalya para panasan niya ang kanyang mukha. Tumanggaw si Arisa, na mas magaan ang pakiramdam hanggat hindi siya patuloy na pinapadaan sa kanya. Hindi na siya mahihirapan kapag hindi na rin siya makalakad. "Itaas mo ang iyong ulo." Sumenya si Benjamin sa kanya, inilatag ang tuwalya para panasan ang kanyang mukha. Itinagilid ni Arisa ang kanyang ulo, inilantad ang kanyang makatarungang leeg. Nag-init ang tingin ni Benjamin habang pinagmamasdan siya, bahagyang umuurong ang kanyang Adam's apple. Kasalukuyang nakatikip ang mukha ni Arisa kaya hindi niya makita ang ekspresyon ng lalaki ng mga sandaling iyon. Ang tanging naramdaman niya ay isang kilati sa kanyang leeg. Napaatras siya, ngunit sa sumunod na segundo, muli siyang naantig. "Anong ginagawa mo? Nakakakiliti yan." Pinunasan siya ni Benjamin, tinanggal ang tuwalya, at sinabi sa paus na boses, "Ang leeg mo ay hindi kasing laki ng braso ko." Panay ang tingin ni Arisa sa kanya, iniisip kong naiinip ba siya. "Sige, pwede ka nang umalis. Kailangan kong gumamit ng banyo." Matapos hugasan at isabit ni Benjamin ang tuwalya, likas siyang kumilos upang buhatin siya sa upuan ng banyo. Gayunpaman, nakasalubong niya ang nakangiting mga mata ni Arisa. "Ano ang ipinangako mo sa akin?" Binawi ni Benjamin ang kanyang braso, nakatayong matangkad at nakahandusay sa gilid. Bahagya siyang nagtaas baba at sinabing, "Sige, sige." Arisa was at her wit's end. Tumayo siya at naglakad patungo sa banyo, napansin niyang nakatingin pa rin sa kanya ang lalaki. "Lumabas ka at isara mo ang pinto." Bulalas niya. Matapos matiyak na ayos lang siya, tumalikod si Benjamin para umalis, isinara ang pinto sa likuran. "Nya, tawagan mo ako kung may kailangan ka." "Nakuha ko." Lumapit si Benjamin sa balkonahe, hinawi ang mabibigat na kurtina, at pedosdas na binuksan ang pinto. Agad na naligo sa liwanag ang buong kwarto. Maginhawang nagdidilig ng mga bulaklak si Edwin sa ibaba mismo ng kanilang kwarto. Nakarinig ng ingay, tumangala siya at nakita si Benjamin sa balkonahe. "Mr. Graham, nagising na ba si Mrs. Graham?" Tumingin si Benjamin kay Edwin at sumagot, "Oo. Pagkatapos ay mag-iinit ako ng almusal para sa kanya." Mabilis na ibinaba ni Edwin ang hose, pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, at nagmamadaling pumunta sa kusina. Sandaling tumayo si Benjamin bago pumasok sa kwarto. Nang makitang hindi pa lumalabas si Arisa, tumalikod ito at pumunta sa closet para pumili ng maiinit na damit para sa kanya. Kabanata 1483.
Nag-walk out si Arisa at nakita niya ang lalaking nakaupo sa couch, naka-absorb sa phone niya. Nilagay sa tabi niya ang mga damit niya. Mahina siyang tumawa, tahimik na naglakad para kunin ang mga damit, at tumabi para magpalit ng mga ito. Katatapos lang niyang magpalit ng damit at lumingon, laking gulat niya nang makita ang lalaking nakatayo sa likuran niya. "Bakit ka nakatayo sa likod ko?" tanong ni Arisa. Madiin ang titig ni Benjamin, may bakas ng inosente sa kanyang mga mata. "Iniisip ko lang kung kailangan mo ng tulong." Salubong sa kanyang matinding titig, tinukso niya, "Sigurado ka bang hindi mo ako sinusubukang silipin?" Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malikot. "Kailangan ko bang sumilip?" Ngumuso si Arisa bilang sagot. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa? Yumuko si Benjamin para bigyan siya ng halik. "Let's go have breakfast. Si Edwin ang naghanda para sa'yo." "Okay." Tumanggaw si Arisa. Sinalo siya ni Benjamin sa kanyang mga braso, at mabilis na kumapit si Arisa sa kanyang leeg. "Hindi mo ba ako dapat hayaang maglakad? Masyadong malayo ang dining dito, kaya hayaan mo akong buhatin ka." Walang kahirap-hirap na binuhat siya ni Benjamin pababa. Nakita sila ni Edwin na bumababa at malugod na binati, "Mrs. Graham, breakfast is ready and warm. Please start with some hot oatmeal porridge." "Mr. Graham, hindi ka nag-almusal kaninang umaga. Bakit hindi mo samahan si Mrs. Graham sa pagkain?" "Oo naman." Tumanggaw si Benjamin sabay hawak kay Arisa habang nakaupo. Napatitig si Arisa sa gwapong mukha nito na medyo hindi nasisiyahan. "Bakit hindi ka ulit kumain ng almusal? I was waiting to eat together with you." Malumanay na paliwanag ni Benjamin. Binigyan siya ni Arisa ng isang sulyap, malumanay na humihikayat, "Karaniwan akong gumising ng medyo late, kaya kumain ka na lang kasama ang mga bata bago lumabas. Mula pa kaninang umaga, naging abala ka ng walang kinakain. Madaling sumakit ang iyong tiyan sa ganoong paraan." "Eksakto. Mr. Graham, dapat makinig ka kay Mrs. Graham. Maaari kang magkaroon ng makakain kasama ang mga bata sa umaga, at pagkatapos ay magkaroon ng kaunti pa kasama si Mrs. Graham kapag bumalik ka. Hindi mo dapat ginutom ang iyong sarili," payo ni Edwin kay Benjamin. Wala naman siyang binanggit tungkol sa mga bisita nila sa umaga. "Busybody." Napatingin si Benjamin kay Edwin. "Sinong nagsabing nagugutom ako?" Ngumiti si Edwin, mabilis na nagsilbi sa kanilang dalawa ng oatmeal, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis para asikasuhin ang iba pang mga gawain. "Mrs. Graham, kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang sa akin." "Naiintindihan mo, Edwin." Sagot ni Arisa, "Kumain ka na ba?" "Nag-almusal ako sa umaga kasama si old Mr. Graham, Madam Mary, at ang mga bata." Sagot ni Edwin na may mainit at nakakaakit ng ngiti. "Nasaan sina tatay at lola?" Laming-galinga si Arisa sa paligid ngunit hindi niya sila nakita kahit saan. "Nagtatanim sila ng mga gulay sa hardin sa likod bahay," sabi ni Edwin kay Arisa. "Take your time eating, Mrs. Graham." Tumanggaw si Arisa. Nilinggan niya si Benjamin na nakahawak pa rin sa kanya at ayaw bumitaw. "Hindi mo ba ako dapat bitawan? Paano ako kakain ng ganito? Pakainin kita." Ang mga mata ni Benjamin ay puno ng pagmamadali. Bahagyang tumawa si Arisa, tinusok ang matigas na dibdib ng lalaki. "Hindi ka rin ba kakain? Pwede kitang pakainin muna." Madiin ang tingin ni Benjamin. Kahit na ito ay isang simpleng pahayag, ito ay tila hindi kapani-paniwalang malabo. Namula ang tenga ni Arisa, at nahihiyang tumingin sa ibaba habang bumubulong, "Sabay na tayong kumain." Kinuha ni Benjamin ang kanyang mahiyain at maisla na kilos, nagpakawala ng mahinang tawa. "Sige, sabay na tayong kumain." Ipinasa niya sa kanya ang mangkok, hinikayat siyang kumuha ng isang kutsara bago kumuha ng isa. Dahil walang ibang tao sa bahay, ang mag-asawa ay humalili sa pagkain at medyo nabusog. Napilitan si Arisa na tiisin ang kanyang matamis na aksyon. "Eto, kumuha ka pa nito." Matipid na kumain si Benjamin. Nang mabusog na siya, ipinagpatuloy niya ang pagpapakain sa kanya, tinitiyak na natikman niya ang bawat ulam. "Gusto kong kainin yan," sabi ni Arisa na may laman ang bibig, masayang ngumunguya. Inihain siya ni Benjamin ng pagkain bago niya napansin na hindi pa pala siya lumulunok dahil namumula ang pisngi. Hindi niya maiwasang mapangiti. "Lunok ka muna." Inis na sulyap sa kanya ni Arisa at nagpaliwanag, "Ang sarap talaga ng mga pagkain ginawa ni na Edwin at Lolo." Kabanata 1484. Noon pa man ay malaki ang gana sa pagkain ni Arisa,
na tumaas lamang mula nang siya ay mabuntis. Humalaklak si Benjamin, piniling huwag siyang ilantad, at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya. Hindi niya napagtanto na ang ganoong gawain ay maaaring nakakaintriga noon. Dati, sa tuwing nakikita niya ang ibang mga mag-asawa na nagmamahal sa isa't isa, nasusumpungan niya ito na napakalaki, hindi maintindihan kung bakit gusto nilang maging malapit. Ngayon, gusto niyang makasama niya ang bawat minuto ng bawat araw. Pakiramdam niya ay wala siyang sapat na oras sa kanya. Kumain ka ng ham. Pumulot ng hiwa si Benjamin at ipinakain sa kanya. Panay ang abala ng bibig ni Arisa, at nang makitang medyo marami pa ang pagkain, pakiramdam niya ay makakain pa siya. Matapos kainin ang halos lahat ng mga pagkaing nasa mesa, sa wakas ay nasiyahan siya. Tinatapik ang kanyang tiyan, sinabi niya, parang gusto kong kumain ng prutas. Sa pagtugon sa kanyang may pag-asa na titig, natagpuan ni Benjamin ang kanyang sarili na napunit sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Umusag siya para iupo siya sa malapit na upuan, pagkatapos ay bumangon siya para ipaghanda siya ng prutas. Anong prutas ang gusto mong kainin? Ikat-kat na lang ang anumang mahanap mo, at pagkatapos ay magdagdag ng ilang yogurt dito. Napaawang ang bibig ni Arisa sa naisip lang. Kumuha si Benjamin ng ilan sa mga paborito niyang prutas mula sa refrigerator, hiniwa ito sa isang platter ng prutas, at pagkatapos ay nagbuhos ng yogurt sa ibabaw nito. Kaagad, ang ulam ay nagmukhang mas kaakit-akit, sapat na upang mapatubig ang bibig ng sinuman. Eto na, dinala ito ni Benjamin at inilagay sa harap ni Arisa, iniabot sa kanya ang mahabang hawak na kutsara. Nagsimulang kumain muli si Arisa, tumatango-tango bilang kasiyahan habang kumakain. Ito ay sobrang kaitikam-takam. Masarap. Humalaklak si Benjamin sa kanyang walang tigil na pagkain at pasimpleng umupo para panoorin siyang nagsasaya sa kanyang pagkain. Ituloy mo na ang trabaho mo. Tumangala si Arisa sa lalaki, nagbigay ng utos, at pagkatapos ay ibinaon muli ang kanyang ulo sa kanyang pagkain. Pupunta ako mamaya. Sabi ni Benjamin, na puno ng amusement ang mga mata niya habang pinagmamasdan siya. Para sa kanya, ang panonood sa kanyang kumain ay mas kawili-wili kaysa sa trabaho. Medyo nahiya si Arisa. Gusto mo ba? Sumandok siya ng isang kutsara at pinasa ito bilang isang magalang na kilos. Sa kanyang pagtataka, kinain talaga ito ni Benjamin, iniyuko ang kanyang ulo upang kumagat. Nang makitang pinahira ng puti ng yogurt ang labi ng lalaki, hindi napigilan ni Arisa ang mapangiti. Itinaas niya ang kamay para panasan iyon para sa kanya. Lahat yan sa bibig mo. Biglang hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, inilagay ang mga daliri sa bibig nito at dinidilaan ang yogurt na nasa ibabaw nito. Isang pangangilig ang agad na bumalat mula sa kanyang braso patungo sa kanyang utak, pagkatapos ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Namumula ang mukha ni Arisa, at maging ang kanyang tenga ay namumula. Pinandilatan niya ang lalaki, nahihiya. Iyan ay hindi malinis. Tinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay, tumugon sa kanyang malalim na boses, I don't mind. Napangiti si Arisa, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Kumuha ng tissue si Benjamin at marahang pinunasan ang kanyang mga daliri. Saka lang niya binitawan ang kamay niya. Maglaan ka ng oras at magsaya sa iyong pagkain. Manimham. Tugon naman ni Arisa na nagpatuloy sa pagkain ng kanyang prutas. Inayos ni Benjamin ang mga walang laman na pinggan at dinala sa lababo. Darling, parang gusto kong kumain ng ice cream. Malumanay ang boses na may bahid ng pagiging mapaglaro, dahilan para kumabog ang puso ni Benjamin. Halos, pagbigyan niya ang hiling nito. Hindi, sabik na tumingin sa kanya si Arisa, nanunubog ang kanyang bibig habang dinidilaan ang yogurt sa gilid ng kanyang labi. Maliit lang. Hindi pwede. Matigas na sagot ni Benjamin. Kagagaling mo lang at iniisip mo na ang malamig na bagay. Kung magpipilit ka pa, hindi ka na makakakain ng maanghang. Naiwang tulala si Arisa. She pouted, pilit na pinipigilan ang kanyang cravings. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan, mahinang bamulong, mga bata, hindi naman sa ayaw ko kayong pakainin, ang daddy mo ang hindi tayo papayag na kumain ng ice cream, kapag ipinanganak na kayo, ililibre ko kayong lahat, okay. Nang marinig ang kanyang pag-ungol, si Benjamin ay naiwan na parehong nalibang at galit na galit. Ayaw mo na bang kumain ng yogurt? Lumapit siya, itinukod ang isang kamay sa hapag-kainan at nakatingin sa kanya ng may kahangahangang hangin. Arisa gave a awkward smile, clutching the plate in fear of him took it away. Kung gagawin mo, kumain ka kaagad.
Kapag tapos ka na, ihahatid kita sa labas para tamasahin ang sikat ng araw. Ang presensya ni Benjamin ay napakalaki, ngunit nang siya ay tumira, hindi na niya ito idiniin pa. Sinulyapan siya ni Arisa, hindi na naglakas loob na mag-request pa. Kabanata 1485. Umuwi si Keegan kasama si Beatrice at ang kanilang nakababatang anak, nalaman lamang na ang kanyang panganay na anak, si Hector, ay kababalik lamang mula sa labas. Nang umakyat si Hector nang hindi man lang bumabati ay nagdilim ang ekspresyon ni Keegan. Hindi ka na ba marunong bumati sa mga tao? Huminto si Hector sa hagdan at lumingon sa kanyang balikat. He called out in a neutral tone, "Dad, hindi ka ba pumasok sa trabaho?" Pakiramdam ni Keegan ay aatakehin siya sa puso. Hindi mo ba nakikitang nasugatan ang iyong kapatid? Paano ako makakapagtrabaho ng may kapayapaan ng isip? Noon lang napansin ni Hector ang mga pasa sa buong chubby na mukha ni Michael. Nagpakita siya ng gulat na ekspresyon. Sino ang may lakas ng loob na suntukin ang kapatid ko? Napaawang ang labi ni Keegan, ngunit nanatiling tahimik. Sumulyap si Hector sa kanya, saka iniwas ang tingin kay Beatrice. Ayaw niya talagang tanungin siya. Samantala, nakapatong si Michael sa mga bisig ni Beatrice, hindi man lang siya tinitingnan. Kinagat ni Hector ang kanyang mga labi. Ganyan ba talaga kahirap sagutin ang tanong na ito? Sa kabila nito, hindi niya iyon inaalala. Hindi na nagtanong pa si Hector at tumalikod na para umakyat. Hindi nasisiyahang sulyap ni Beatrice kay Hector habang paakyat ito sa itaas. Baka sa kanyang ekspresyon ang kanyang kawalang kasiyahan. Itong stepson niya ay palaging walang pakialam sa kanya. Alagaan mong mabuti si Mikey. I'm off to a meeting. If anything comes up, ask Hector to drive you. Pwede ko ba siyang paalisin? Bakit hindi mo siya kausapin? Sabi ni Beatrice na medyo naagrabyado. Kinuha niya ang antiseptic sa gilid para gamutin ang mga sugat ng kanyang anak. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Keegan nang tumayo ito at umakyat para hanapin si Hector. Hector, nasa bahay ang mama mo kasama si Mikey. Kung kailangan nila ng tulong, bantayan mo ako. Kailangan kong lumabas para sa isang meeting. With a sarcastic smile, Hector said, "Matagal nang wala ang nanay ko. At most, tita lang siya." Dumilim ang mukha ni Keegan habang nakatitig kay Hector. Nang magsalita siya, malalim at mabagsik ang boses niya. "I've been married to her for so many years, and we even conceived your younger brother together. Hindi mo pa ba siya matatanggap? I just can't bring myself to like a woman na nakialam sa pamilya ng iba." Si Hector ay hindi nagpakita ng anumang paggalang kay Beatrice. Labis na malungkot ang mukha ni Keegan. "Regardless, nanay siya ng nakababatang kapatid mo. It's not your place to judge my relationships. At ikaw naman, gaano mo ka-Jose pinangangasiwaan ang iyong mga relasyon?" Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Hector habang diretsyong nakatingin sa kanyang debotong ama. Ngumisi siya. "Di ba may natutunan ako sa'yo? Ano, tuturuan mo ba ako?" Nakaramdam ng pagkadismaya si Keegan na naisip niyang sisubog ang isang daluyan ng dugo. "Hindi ako mapakali na makipagtalo sa iyo. Aalis na ako, ingatan mo silang mabuti sa bahay." Si Hector ay nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang mga bisig ay nakasandal sa kanyang ulo habang casual na nagtanong, "Sino ang bumugbog sa iyong pinakamamahal na anak? Kailangan mo ba akong tumulong sa pagbawi sa kanila? Mas mabuting huwag kang magulo." Binalaan siya ni Keegan. Ayaw niya ng isa pang anak na nagdudulot ng gulo sa kanya. Ang mga anak ng dating anak ng nanay mo ay nagkaroon ng conflict kay Mikey sa school kaya naman napagtripan si Mikey ng ganyan. Sinulyapan ni Keegan ang oras, napagtantong huli na siya. Walang ibang salita, umalis siya. Anak ni Beatrice, tumigil sandali si Hector bago namulat sa kanya ang realisasyon. Si Arisa yon. Sa pag-iisip ng huling pagkikita nila nina Arisa at Benjamin, nakaramdam ng pagkabalisa si Hector. May mga anak na siya sa ibang lalaki. Kong, iba lang sana noon. Lalong nabalisa si Hector, nagpagulong-gulong sa kama nang hindi makatulog. Ang ingay ng mga laruan na pinaglalaruan sa hallway ay nakadagdag pa sa kanyang iritasyon. Sa isa pang pagkakataon nang dumaan ang larwang sasakyan sa kanyang pintuan, bumangon si Hector, binuksan ang pinto, at pinandilatan si Michael sa labas. "Pwede ka bang bumaba para maglaro? Paano ako matutulog sa lahat ng ingay mo sa kanya?" Nakapout, mayabang na sagot ni Michael, "I just love playing upstairs." Sino ang nagsabi sa iyo na huwag matulog ng maayos sa gabi ngunit matulog sa araw sa halip? Natutulog ka, gagawin ko ang aking paglalaro. It's none of your business. With a chuckle,
Hector said. You got off pretty easy with that beating, di ba? Bakit hindi kanila sinaktan ng mas malakas? Nang marinig ang sinabi ni Hector, galit na sinaway ni Beatrice, Hector, iyon ba ang dapat mong sabihin bilang kuya ni Mikey? Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, tinitigan ni Hector si Beatrice nang may mapanuksong tingin. So, dapat bang ang mga salitang sinabi ni Mikey sa akin ay ang dapat sabihin ng isang nakababatang kapatid sa kanyang kuya? Kabanata 1486. Maglaro ka sa ibang lugar. Pinandilatan ni Hector si Michael bago sinara ang pinto. Biglang napaiyak si Michael. Mami, napakasama ni Hector. Niyakap ni Beatrice ang anak, marahang tinapik ang likod nito para aliwin ito. Huwag kang matakot. Sumulyap sa nakasarang pinto, hindi talaga alam ni Beatrice kung paano haharapin si Hector. Mabilis niyang hinayla si Michael. Mikey, laro tayo sa ibaba. Nakangusong ibinalik ni Michael ang tingin sa kwarto ni Hector, nagrereklamo, pagbalik ni Daddy, sasabihin ko sa kanya na binyo-bully niya ako. Sinulyapan ni Beatrice ang anak, pinunasan ang mga luha sa mukha nito. She simply said, busy ang daddy mo, kaya huwag na natin siyang pakialaman. Paglalaroan kita. Nang marinig ni Hector ang kaguluhan sa labas ng kanyang silid, napaawang ang kanyang mga labi sa isang mapang uyam ng ngiti. Ano naman ang pagpapanggap niyang perpektong asawa at ina, ha? Wala pang kalahating araw, isang balita ang sumabog sa mga media outlet, na sinasabing ginagamit ni Benjamin ang kanyang kapangyarihan para mangbuli ng iba. Maging ang alkalde ay kailangang humingi ng paumanhin ng personal. Bagamat si Benjamin ay hindi tahasang binatikos, bawat salita at pangungusap ay banayad na nagmumungkahi na siya ay isang malupit nang aapi sa maraming tao, at maging sinira ang bahay ng sariling biyenan. Sa pamamagitan ng mga larawan bilang katibayan, ang online na pagpuna ay walang humpay, at ang seksyon ng komento ay ganap na nahulog sa kaguluhan. Nang makita ang bagay na ito, inutusan ni Ethan ang public relations team na hawakan ito kaagad bago niya tawagan si Benjamin. Mr. Graham, nakita mo na ba ang mga ulat sa media? Hiniling ko na sa PR team na hawakan ito. Sabik na sabik si Ethan, at kasabay nito, nag-utos siya ng investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi mo kailangang harapin ito. Nanatiling kalmado at walang pakialam si Benjamin, na para bang walang kinalaman sa kanya ang mga online na ulat. Ha! Natigilan si Ethan. Mr. Graham, kung wala kang gagawin tungkol dito, lalo itong magiging hindi kanais-nais para sa iyo. Totoo ba ang ibinabalita? Tanong ni Benjamin. Bumalik si Ethan sa realidad, na pagtanto na ang lahat ng mga akusasyon ay walang matibay na ebidensya at mga paninirang puri lamang na mga komento. Ngunit sinisira nila ang iyong imahe. Bulalas niya, magtipon ng ebidensya at magpadala ng liham ng abogado. Binasa ni Benjamin ang mga online na komento, na lahat ay pinapagalitan siya sa pagkilos ayon sa gusto niya dahil sa kanyang kayamanan at inaakusahan siyang hindi makatao. Ang sama ng loob sa mga mayayaman sa mga netizens ay umabot sa sukdulan, na ang bawat isa ay nagmumura ng mas mabangis kaysa sa huli. Ngumisi si Benjamin. Hindi niya kailanman inaalagaan ang mga ganoong bagay. Kung siya yung tipong madaling masway ng public opinion, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Naiintindihan. Agad na naghanda si Ethan para mangalap ng impormasyon habang iniimbestigahan kung sino ang salarin. Anong mali? Si Arisa, nakaupo sa sopa at nagbabasa ng libro, ay naramdamang parang may mali matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Pagkababa ni Benjamin ng telepono ay nagmamadali itong nagtanong sa kanya. Wala. Tinanggal ni Benjamin ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng casual na pag-wave ng kanyang kamay. Mataman siyang tinitigan ni Arisa. Parang wala namang mali. Kung hindi, hindi tatawag si Ethan. Sabihin mo lang. Kung hindi mo gagawin, hindi ko mapapanatag ang isip ko. Pag-iisipan ko pa. Tumayo si Benjamin at lumapit, umupo sa tabi niya. Marahan niyang tinapik ang ulo niya. May mga taong gumagawa ng kwento online para lang inisin ako. Mabilis ang pag-iisip ni Arisa, at agad niyang naisip ang usapin ng anak ni Keegan. Tungkol, ba sa away? Anong sinabi? Tinatawag nila akong tyrant gamit ang kapangyarihan ko para mangbuli ng iba, at kahit ang mayor ay kailangang pumunta sa aking pintuan para humingi ng tawad. Sumulyap si Benjamin sa kanya, saka binanggit kung paano nawasak ang bahay ni Regan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Arisa. Ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kinalaman kay Benjamin. Malinaw na may naninira sa kanya. Anong kinalaman mo sa away ng mga bata?
At saka, hindi ba tama na humingi sila ng tawad? Teka, dumating sila para humingi ng tawad. Natauhan si Arisa, na nakatitig kay Benjamin. Tumanggaw si Benjamin. Dumating sila sa umaga, ngunit pinaalis ko sila. Labis na nadismaya si Arisa. Sa kabila ng wala silang ginagawang masama, malisyoso silang siniraan ng iba dahil sa isang taong binabaluktot ang katotohanan. Hindi si Benjamin ang sumire sa bahay ni Regan, ang mga bata ang may gawa nito. Kabanata 1487. Ang online na kaguluhan ay lumalala, na may baha ng mga insulto na bumabaha sa seksyon ng mga komento. Ang bawat uri ng masakit na salita ay matatagpuan. Nagsalubong ang kilay ni Arisa, seryoso ang ekspresyon nito. Gusto niyang mag-post ng mensahe para linawin ang lahat, ngunit kinuha ni Benjamin ang kanyang telepono. Let me post something to clear the air. I can't let these people continue to hate insults. It's too unbearable to hear. May nag-uudyok sa mga taong ito. Kung magpapaliwanag ka ngayon, ito ay mag-uudyok lamang sa kanila na pamuna ng mas malupit. Hintayin mong matapos ni Ethan ang isang masusing investigasyon, pagkatapos ay maaari tayong magpadala sa kanila ng liham ng abogado ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, ang mga taong ito ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Sinubukan ni Benjamin na pakalmayan siya, dahil maraming beses na niyang nasaksihan ang mga katulad na sitwasyon noon. Pero nilalay pa nila ang mga bata. Sobra. Ang pinaka-ikinagalit ni Arisa ay ito. Hindi niya kayang makitang sinusumpa ang kanyang mga anak. Walang ina ang gugustuhing makitang iniinsulto ang sariling anak. No need to argue with these people. Isang liham ng abogado ang magtuturo sa kanila, isang leksyon. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok, pilit siyang pinapakalma. Stop looking at the comments, it will only upset you. Ako na ang bahala. Napatingin sa kanya si Arisa at napabuntong hininga. Hindi lang niya matutunang maging kasing composed tulad niya. Nang mga sandaling iyon ay nagmula sa labas ang nag-aabang na boses ni Darius. Ano sa lupa ang iniuulat nila? Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Si Benjamin ay sinenyasan siya na manatiling kalmado at umalis sa pag-aaral upang suriin ang sitwasyon. Nasa sala lahat sina Darius, Mary, at Edwin, bawat isa ay may medyo solemn na ekspresyon. Galit na galit si Darius na namumula ang mukha, at pati tenga ay namumula. Old Mr. Graham, you shouldn't bother with these things. It's not worth getting upset over. These people are just spouting nonsense without knowing the facts, pag-aaliw ni Edwin kay Darius habang pinapakalma ang kanyang dibdib. Lumapit si Benjamin. Huwag kang mag-alala tungkol sa kung ano ang nasa internet. Bilasan mo at may magtanggal ng mga yan. Nakakainis tingnan, sabi ni Darius na namumula ang mukha sa iritasyon. Ako na ang bahala, kaya hindi ka dapat mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Bantayan mo ang iyong presyon ng dugo. Tiniyak ni Benjamin kay Darius, umaasang mapipigilan siya na magalit at magdulot ng pag-aalala sa lahat. Mr. Graham, mukhang hindi ko alam kung sino ang nag-leak ng mga ulat na ito. Buong-buo nilang binabaluktot ang katotohanan, kasuklam-suklam. Napasimangot si Edwin. Hiniling sa kanya ni Darius na bantayan ang media, at nakahanap nga siya ng hindi kasiya siyang balita. Nag-iimbestiga pa ako. Napatingin sa kanila si Benjamin. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Nang makitang tawag iyon ni Brian, ang panganay na anak ng pamilya Graham, bahagyang nanlabo ang mga mata ni Benjamin, at ibinaba niya ang tawag. Napasulyap si Darius at nagtanong, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Kaninong tawag iyon? Sinulyapan ni Benjamin si Darius at mahinahong sinabi, si Brian iyon. Sandaling natigilan si Darius, gayunpaman, nang mapansin na tila walang pakialam si Benjamin kay Brian, hindi na siya nagsalita pa. Natutulog ba si Isa sa itaas? Nag-aalalang tanong ni Darius tungkol kay Arisa, nag-aalala na baka nakita niya ang mga hindi kanais-nais na ulat na ito. Nasa study siya, sumulyap si Benjamin sa study, at nakita ko si Arisa na nakatayo sa pintuan. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Binalaan ni Darius si Benjamin, mag-ingat na huwag hayaang makita ni Isa ang mga negatibong ulat na ito. Maaari itong magalit sa kanya. Alam na niya ang lahat. Tugon ni Benjamin kay Darius, saka mabilis na tumalikod at naglakad papunta kay Arisa. Anong ginagawa mo dito sa labas? Tumingin si Arisa sa kanya at nagtanong, alam ba ni Dad at ng iba pa? Oo, tumanggaw si Benjamin at binuhat siya. Gusto mo bang pumunta sa sala o sa study? Hinayla ni Arisa ang kanyang damit, Ma'am Ulong, dalhin mo ako sa sala.
Hindi nakita iistorbahin. Kung siya ay nasa pag-aaral, hindi siya makakapag-concentrate sa kanyang trabaho dahil pakiramdam niya ay obligado siyang suriin siya paminsan-minsan. Nang marinig siya, niyakap siya ni Benjamin at tumalikod sa sala. Isa, upo ka dito. Tinuro ni Darius ang mahabang sopa bago inutusan si Edwin na kunin siya ng kumot. Ako sa ito. Nagmamadaling lumapit si Mary para kunin ang kumot at unan, mabilis na inayos ang mga ito bago pinayagang mahiga si Benjamin kay Arisa. Pagkatapos ay inayos niya ang unan para kay Arisa at tinakpan ito ng kumot. Mas komportable ba ito? Kabanata 1488. Oo, ngumiti si Arisa kay Mary. Lola, maupo ka na rin. Binuhusan siya ni Mary ng isang basong tubig bago tuluyang umupo. Isa, wag mo napansinin yung mga online comments na yan. Puro kalokohan at ikakagalit lang tayo. Sinubukan ni Darius na aliwin si Arisa, bagamat siya mismo ay kitang-kita ang sama ng loob. Tama ka, tumanggaw si Arisa. Huwag kang mag-alala, haharapin ito ng mabuti ni Benjamin. Ang mga maninira sa atin ay mahaharap sa matinding parusa sa ilalim ng batas. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, hindi nila kailanman mauunawaan ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Kayong lahat ay huwag nang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ako na ang bahala. Pinapanatag sila ni Benjamin. Nag-enjoy kayong lahat. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Himukin silang kumilos ng mabilis. Huwag hayaang kumalat online ang mga negatibong balitang iyon. Paalala ni Darius sa kanya. Nakuha ko. Matapos masulyapan si Arisa, bumalik si Benjamin sa kanyang pag-aaral upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Isa, magpahinga ka na at magmerienda. Si Darius, na kanina ay balisa, ngayon ay umaaliw kay Arisa, nag-aalala sa kanyang kalooban. Naantig ng husto, tumanggaw si Arisa at sinabing, Tay, kumain na rin kayo. Matapos ihain ang mga ito, pumitas siya ng isang pirasong makakain. Pumunta ba si Keegan sa bahay natin kaninang umaga? Nandoon ba kayong lahat? We were. Ilang sandali silang naghintay sa pinto. Maya-maya, si old Mr. Graham na ang nagyaya kay Edwin na umupo. Nabanggit pa nga ni Kuya Graham na hindi pa kayo nagigising, kaya naghintay sila sa sala hanggang sa magising si Benjamin. Ipinaalam ni Mary kay Arisa ang mga pangyayari noong umaga. Oo, sinubukan ng matandang Mr. Graham at Mr. Graham na paalisan sila, ngunit pinilit nilang makita ang mga bata at ikaw. Naiinis na sabi ni Edwin. Wala talaga silang kahihiyan. Umalis na lang sila pagkatapos humingi ng tawad sa mga bata. Hindi ko alam kung sincere ba sila o nagpapalabas lang ng palabas. Hindi pa nagtagal, naiulat na. Kung wala ang kanilang susol, may ulat kaya ito ng mga mamamahayag. Alam pa nga nila kung anong oras dumating dito ang mga lord. Nagulat si Arisa dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni Keegan at ng kanyang pamilya ng ganoon kaga. Sa sandaling icon-ekta niya ang mga tuldok, imposibleng hindi maghinala na may nangyayaring hindi kapanipaniwala. Tingnan natin kung paano ang investigasyon ni Ethan. Alam ni Arisa na kontrolado ni Benjamin ang lahat kaya hindi siya masyadong nag-alala. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkabalisa at inis tungkol sa pagmamanipula, at ikinagagalit niya na ang kanyang pamilya ay pinapuna. Oo, tumanggaw si Edwin, tiwala din na haharapin ito ng maayos ni Benjamin. Kung sila ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi sila makakatakas. Nagdilim ang mukha ni Darius. Ang kanilang ginawa ay hindi lamang isang dagok sa reputasyon ng pamilya Graham, ito ay malubhang nakapinsala sa lahat, bata at matanda. Hindi nagtagal si Ethan para malaman ang katotohanan. May dalawang salarin. Ang isa ay si Heather, habang ang isa ay si Hector. Nagkataon man o pribadong nakipag-ugnayan ang dalawa para magsama, hindi pa nalaman ni Ethan. Mr. Graham, ibinuhos ng mamamahayag ang lahat ng siya ay natakot. Sinabi niyang magkahiwalay na ibinigay sa kanya ni Heather at Hector ang impormasyon. Hindi pa namin nakumpirma kung nagtatrabaho sila ng magkasama. Dapat ba kaming magpadala sa kanila ng liham ng abogado ngayon? Isang nakakatakot na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang malamig siyang nagutos, gawin mo yan, at huwag kalimutang magpadala ng isa sa bawat taong nagpasiklab ng apoy at nagkalat ng lason. Naiintindihan. Ipinaalam kaagad ni Ethan kay Jonathan na gumawa ng liham ng abogado. Mabilis na kumilos si Jonathan, tinitiyak na walang sino man sa listahang ibinigay ni Ethan ang maiiwan habang kaagad niyang dinala silang lahat sa korte. Inanunsyo ni Ethan ang liham ng abogado sa opisyal na Twitter account ng kumpanya na ikinatulala ng mga netizens.
Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagulat sa lahat. Ang mga nauna ng pamuna kay Benjamin ng malupit ay idinidirekta na ngayon ang kanilang galit kina Heather at Hector. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga netizens ang katotohanan. Si Hector ay walang iba kundi ang panganay na anak ng bagong hinirang na alkalde na si Keegan. Ang kritisismo ay naging mas matindi, na inaakusahan si Keegan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan, pagbaluktot ng mga katotohanan para sa kapakinabangan ng kanyang anak, at pagsira sa imahe ni Benjamin. Lahat sila ay humingi ng kanyang pagbibitiw. Napagtanto na si Michael ang may kasalanan, hindi ang mga bata na napagbintingan nila kanina, nagalit ang mga netizen. Nitag nila ang mga awtoridad sa kanilang mga post, na humihiling ng masusing investigasyon sa usapin at hustisya para sa pamilya ni Benjamin. Kabanata 1489. Si Keegan ay hiniling na umalis sa kanyang pulong para sa isang pagsisiyasat. Siya ay lubos na naguguluhan, hindi maintindihan ang dahilan sa likod nito. Anong nangyari? Sa kaibuturan niya, hindi siya mapalagay at hindi sigurado sa investigasyon. Ang iyong anak ay inakusahan ng malisyosong paninirang puri kay Benjamin Graham, at ikaw ay naiulat na rin. Kailangan naming imbestigahan ang iyong pagkakasangkot sa bagay na ito, kaya hinihiling namin ang iyong kooperasyon. Dinala si Keegan sa isang silid kung saan siya ay binabantayan. Mahigpit na kumunat ang noo ni Keegan, iniisip kung sino sa mga anak niya ang tinutukoy nila. Siya ay nakakulong sa silid ngunit walang mga paghihigpit sa pakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Puno ng kalituhan, mabilis siyang tumawag sa bahay. Nang marinig mula kay Beatrice na si Hector ang nagdulot ng gulo, dumilim ang mukha ni Keegan. Naroon pa rin ang mga online na ulat, kaya maaari mong suriin ang mga ito sa iyong sarili. Naaapektuhan ka ba nila sa anumang paraan? Medyo nag-aalala rin si Beatrice. Sa totoo lang, nakaramdam pa rin siya ng pag-iingat at takot kay Benjamin. Nagkaroon na ng epekto, pero investigasyon lang. Paano nalaman ni Hector ang pagbisita namin sa pamilya Graham para humingi ng tawad kaninang umaga? Dahil dito ay naguguluhan si Keegan. Hindi pa niya naibigay kay Hector ang maraming detalye nang mag-usap sila kaninang umaga. Ako, si Beatrice parang medyo guilty. Medyo nauutol bago tuluyang sinabi kay Keegan, baka narinig niya ako nung nasa phone ako. Hindi ko inaasahan na ilalabas niya ang impormasyong ito. Sige, tatawagan ko siya. Si Keegan, halatang naiirita, pinutol ni Beatrice, balak niyang direktang kausapin si Hector. Siya ay kinuha lamang para sa pagtatanong. Tahimik na tumugon si Beatrice, na nagpapahiwatig na si Hector ay kasalukuyang hindi libre. Tumigil sandali si Keegan bago nagturo, sabihin sa kanya na humingi ng tawad ng maayos sa pamilya Graham. Huwag nating hayaang lumaki ito, dahil hindi ito makikinabang sa sinuman sa atin. Oo, susubukan kong hilahin ang ilang mga string at tingnan kung maaari ko siyang makilala. Pumayag naman si Beatrice, ngayon, maaari na lamang siyang umasa sa sarili niyang pagsisikap na mamagitan. Marahil ay hindi pa huli ang paghingi ng tulong kay Arisa. Gawin mo yan. Ibinaba ni Keegan ang telepono at mabilis na nag-online para tingnan ang mga ulat sa media. Lalong nalaglag ang puso niya sa nabasa. Dinala din si Heather para tanungin. Feeling packed, she demanded. Bakit mo ako hinuhuli? Dapat ay hinuhuli mo si Benjamin. Siya ang samayre sa bahay ko. Paano mo ba mabaluktot ang katotohanan ng ganito? Hindi mo siya hinuhuli kundi ako ang sinusundan. Nasaan ang hustisya? Base sa investigasyon namin, hindi si Benjamin ang sumisira sa bahay niyo. Nagkalat kayo at sinisiraan siya. Kung hindi namin kayo huhulihin, sino ang dapat naming arestuhin? Si Heather ay isinakay sa kotse ng pulis. Ang kanyang mga pagsusumamo para sa awa ay nahulog sa mga bingi, at sa kanyang pagkabigo, nagsimula siyang sampi ng malakas. Ang karagdagang pagkakasala na ito ng pang-iinsulto sa pulisya ay idinagdag sa kanyang mga kaso, na nagresulta sa isang 3 araw na pagkakakulong. Nagsimulang umiyak si Heather dahil sa takot. Opisyal, hindi sinasadya, kaya patawarin mo ako. Hindi ako makukulong. Wala akong nagawa. I'll apologize to you. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Kung ang isang simpleng paghingi ng tawad ay maaaring ayusin ang lahat, hindi na kailangan ng mga batas. Nang makitang walang silbi ang pagsusumamo, pinilit ni Heather na tawagan si Regan. Kailangan kong tawagan ang asawa ko. Ayaw niyang makulong. Makikipag-ugnayan kami sa asawa mo, kaya behave yourself. Nang mapag-alitan, hindi na naglakas loob si Heather. Na umarte.
Ang pag-iisip na posibleng ipadala sa kulungan ay nagdulot ng mga luha sa kanyang mukha. Anong sitwasyon ito? Nakakulong pa rin si Finley, at ngayon ay sasamahan na siya ni Heather. Nang matanggap ni Regan ang tawag mula sa istasyon ng pulisya, siya ay ganap na pagod, kapwa sa pag-iisip at pisikal. Kaya naman, hindi niya maiwasang magmura kay Heather. Kung walang anumang ebidensya, ang pagpapakalat ng chismis sa press ay tunay na kaso ng pananakit sa iba pati na rin sa sarili. Hindi niya nagawang pangasiwaan ng maayos ang mga gawain ng kumpanya, at higit pa doon, kinuha si Heather. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyon ng dugo ni Regan, na halos himatayan. Sa sandaling iyon, tumawag si Miranda, hiniling kay Regan na tulungan si Heather. Dad, dinala na si nanay, kaya kailangan mong humanap ng magliligtas sa kanya ng mabilis. Your mom brought this upon herself. Let her stay in there for a few days. May gulo pa akong dapat harapin sa kumpanya ko. Galit na galit si Regan na halos malagutan ng hininga, namumula ang mukha. Mr. York, okay ka lang ba? Mabilis siyang tinulungan ng kanyang sekretarya na makaupo nang makita ang kanyang estado. Blood pressure medication. Hilong-hilo si Regan kaya humihingal siya habang nagsasalita. Kabanata 1490. Bukod sa mga utak na sina Hector at Heather, wala ni isa sa mga ghostwriter na nagkakalat ng malisyosong paninirang puri. Lalo na nang arestuhin ang media reporter na iyon, pinagbabato siya ng mga nagdaraan ng mga itlog na nag-iwan sa kanya sa ganap na gusot. Paano mo maaaring talikuran ang iyong pagkatao, magpakalat ng mga chismis, at masira ang reputasyon ng iba? Ang isang tulad mo ay hindi makakatagpo ng magandang wakas. Alam ng Diyos kung gaano karaming pera ang kinuha niya, at ngayon siya ay nahulog sa isang hukay, naglilingkod sa kanya ng tama. Lumabas ka sa industriya ng media. Binabaluktot mo ang katotohanan, nililigaw mo ang publiko, at nangiinsulto sa iba. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na magkaroon ng konsensya? Ang mga taong ito ay lubos na kasuklam-suklam, nag-uulat sa lahat kahit na gumagamit ng mga kasinungalingan para suruan ang pamilya Graham. Tunay, hindi sila titigil hanggat hindi nila nahukay ang kanilang sariling mga libingan. Ikulong mo siya kahit isang dekada. Hindi dapat pinalabas ang mga katulad niya para manggulo. Ang ilang mga netizens ay nagsimula ng isang live stream, na labis na ikinatuwa ng mga nanonood, na may ilang nagkomento na si Benjamin lamang ang maaaring panatilihin ng mga taong ito sa linya. Netizen A. Ang mga troll na ito ay talagang nangangailangan ng isang malupit na aral, kung hindi, sila ay patuloy na tatakbo sa internet, nangahas na magsabi ng kahit ano nang walang pananagutan. Netizen B, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na manayre ng iba sa hinaharap. Ang pag-post ng mga komento sa online ay nangangailangan din ng responsibilidad. Lahat kayong mga troll at haters dyan, take note. Itigil ang pakikisangkot sa mga kaiyahiyang gawain. Nang makita ang lahat ng ito, tuluyang gamaan ang pakiramdam ni Arisa. Ang katotohanan ay nasa bukas, at ang mga mata ng publiko ay malinaw gaya ng dati. Sa sandaling ito, bumalik muli si Beatrice sa Yaleview. Hindi naglakas loob si Edwin na sabihin ng diretso kay Arisa. Sa halip, iniulat niya kay Benjamin, Mr. Graham, bumisita muli si Mrs. Lord. Siya ay nasa harap ng pintuan, humihiling na makita si Mrs. Graham. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin, dumilim ang gwapong mukha. Alam ba ni Mrs. Graham? Hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya. Nag-aalala si Edwin na baka masyadong malambot ang puso ni Arisa at papayag na makipagkita kay Beatrice na makakaapekto sa kanyang kalooban. Tumanggaw si Benjamin, inutusan si Edwin, huwag mo nang pakialaman ang babaeng iyon. Let her wait as she pleases. Oo, nag-report si Edwin sa security booth, ipinarating ang mga utos. Sinalubong si Beatrice ng isang malamig na pagtanggap na nag-iwan sa kanyang pakiramdam na medyo hindi nasisiyahan. Bagamat hindi umabot si Hector na gawin siyang personal na pumunta rito para humingi ng tulong, wala siyang magagawa kundi lunukan ang kanyang pride alang-alang sa kinabukasan ni Keegan. Isa, malakas na tawag ni Beatrice patungo sa mansyon. Tumigil ka na sa pagsigaw dito, o tatawag tayo ng pulis. Babala ng pinuno ng pangkat ng seguridad kay Beatrice. Gusto kong makita ang anak ko. Giit ni Beatrice na patuloy na sumisigaw papunta sa loob. Isa, Nay, papasukin mo na ako. Alam kong nakauwi ka na, Isa. Nasa sala si Arisa, mahinang may narinig na sumisigaw sa labas, pero hindi masyadong malinaw. Sino ang sumisigaw sa labas? Miss, bitawan mo ako at mag-check.
Sabi ni Edwin sa kanya bago nagmadaling lumabas para i-handle ang sitwasyon. Itong Beatrice ay napakagulo. Hindi mo gustong umalis kaninang umaga, at ngayon ay bumalik ka na. Hindi ba nakakainis? Napaisip si Edwin sa sarili. Dumating si Edwin sa main gate, nakatingin kay Beatrice na may displeased expression. Mrs. Lord, pakiusap, bumalik sa bahay, hindi makikipagkita si Mrs. Graham sa iyo. Mangyaring iwasang abalahin siya sa pagpunta rito. Gusto kong makita ang aking anak na babae. Napuno ng frustration si Beatrice. Matagal na niyang tinatawagan si Arisa, ngunit walang bakas ng kanyang pagdating. Talaga bang naging walang puso si Arisa kaya tumanggi siyang makita ang sariling ina? Please, madam, mas mabuti kung umalis ka. Kung hindi, kailangan nating tumawag ng pulis, at ang kahihiyan ay nasa iyo, paglilinaw ni Edwin sa sarili. Kaninang umaga, may pagka na kalaban sa pamilya namin. Hindi pa namin ni-settle ang score na yan. Hindi ka sana naririto ngayon kasama ng mga mamamahayag, sinusubukan kaming i-pressure nito. Hindi iyon pupunta sa gusto mo. We came over this morning to apologize. We didn't inform the reporters about those online reports, we didn't scheme against you. I'm here now to clarify, this matter has nothing to do with my husband. Nagmamadaling depensa ni Beatrice sa sarili. Nasa isang tawag lang siya sa telepono na narinig ni Hector. Sino ang nakakaalam na sasabihin ni Hector sa mga mamamahayag? Noong una, nang makita ni Beatrice ang online criticism kay Benjamin, nakaramdam siya ng schadenfreude. Pero ngayon, nalaman niyang sinusumpa niya si Hector.